Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Latest update. Ito ang ating tatalakayin tungkol dito sa kaso ni Arnie Tevez. Matinding pag-aristo. Matagal na to na inaaristo mga kaibigan. Ano na nga ba ang nangyari dito kay Arnie Tevez? Marami yung nag-aabang dito, kaya ating muling talakayin. Nako po, laman ng video na yan ang ating tatalakayin. Arnie Tevez timbog sa panibagong kaso. Nako po, iyan po ang ating alamin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Ako'y muling nakikiusap. Mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po ako. Latest update dito ho kay Arnie Tevez. Panoorin po natin. So, hindi po tayo makakagawa ng counter affidavit o kung anong dapat nating isumite kung siyempre wala tayong kopya or yung iba. At mapauwi siya sa Pilipinas para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Nagsampa ng reklamo ang National Bureau of Investigation laban kay dating Congressman Ardolfo Tevez Jr. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Panibagong reklamo na naman ang kinakaharap ngayon ni dating Congressman Arnolfo Tevez Jr. sa Department of Justice. Ito ay financing terrorism at providing material to support terrorists. Ang National Bureau of Investigation ang naghain ng mga reklamo. Pero ayon sa DOJ, bunga ito ng pagbusisi ng Anti-Money Laundering Council sa mga bank records at transaction ni Tevez dahil tinuring na siya na isang terorista. Nakikita naman ng DOJ, mas pinalakas dito ang patunay na dapat lang matawag na terorista si Tevez at ang kanyang grupo. It's one thing to be designated as a terrorist group. It's another thing to finance terrorism. No? Kaya dalawa po yung charge, magkaiba po yan. No? And the fact na sinundan po natin ang pera, the panel of prosecutors have seen and built up a case of terrorist financing, means na meron talagang links. Ang mga respondents naman sa dalawang bagong reklamo, bukod kay dating Kong Tevez, kasama din ang anak niya at kapatid na si Axel at Pride Henry Tevez. Kasama rin ang umano'y co-mastermind sa Digamo case na si Marvin Miranda. Ngayong araw ang unang preliminary investigation, pero naunsyami ang pagsusumite ng kampo ni Tevez ng counter affidavit dahil wala umano silang kopya ng reklamo. So, hindi po tayo makakagawa ng counter affidavit o kung anong dapat nating isumite kung siyempre wala tayong kopya or yung iba ay hindi po nila mabasa yung kanilang CP. Sa December 19 ang susunod na pagdinig sa mga panibagong reklamo. Samantala ayon naman sa DOJ, hanggang sa ngayon, naniniwala silang nasa Timor-Leste pa rin si Tevez at humihingi pa rin ito na malagay sa asylum. Nagsumiti na ang DOJ ng hiling na magkaroon ng red notice si Tevez sa International Police para mahuli at mapauwi siya sa Pilipinas para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Yung application for Interpol has already started. I have yet to get the official feedback whether he's on the red list already. But as far as I know, nagsulat na po kami requesting that he be put on the red list considering meron na po siyang warrant of arrest. Okay, alright. Shout out at maraming salamat PTV po. PTV, ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video. Eto! Nandito na naman tayo. Maraming salamat ho sa lahat ho na nagre-request na ika nga po ay muling talakayin itong kaso ni Arnie Tevez
dahil wala daw po akong update tungkol dito kay Yarny Tevez. Marami nga nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section na kung magkano daw po ako at baka ako ay nabayaran na kaya hindi ko tinatalakay na itong si Yarny Tevez. Aba, binabayaran pala ako ni Yarny Tevez para hindi talakayin. But nirespeto ko po ang inyong mga public opinion dahil opinion yun eh. Ang importante ho dito, malinis ang konsensya po natin na tayo po ang prinsipyo ay hindi nababayaran. Alam ko, pawang public opinion po. Opinion nyo lang po yan, mga kaibigan. Dahil ayaw ko nga po magtalakay na ika nga po ay hanggang hindi napupusasan itong si Yarny Tevez. That's why marami po ang nagbibigay ng public opinion na kung pwede talakayin, kaya kahit hindi pa napupusasan, ay nagbigay po ako sa inyo ng latest update. Okay, kaunting kalaman lang po. Kung mapapansin nyo po, nasabi ko timbog si Yarny Tevez, matinding pag-aresto diyan po sa aking intro. Marami pong meaning ng timbog. Ibig kong sabihin ay timbog na dito na naman sa panibagong kaso. Maraming meaning po ng matinding pag-aresto, matinding proseso ng pag-aresto dito kay Yarny Tevez ay nakaprocess ho yan, mga kaibigan. So, inuulit ko po at pinapaliwanag at nang sa ganun po, ayaw ko po kayong mabigyan ng fake news sa maling ika nga po'y pangunawa. Kaya po pinapaliwanag ko po sa inyo. Okay, nandito na po tayo. Nagbatay po tayo sa rolling ng video. Panibagong kaso. Ito nga isinampa na naman dito kay Yarny Tevez at siyempre sa kanyang anak na si Axel at sa kanyang kapatid na itong si Pride Henry Tevez. Nako, marami na naman ang kukunotang noo dito. Marami na namang mag-aarboroto na mahal natin taga-subaybay na sumasabaybay dito ho kay Yarny Tevez. Dahil alam ko po ang nasa loob nyo. Alam ko ang ibibigay nyo diyan sa public opinion. But irerespeto ko. Alam ko sasabihin nyo, puro kaso, hindi naman naaaresto. Totoo po yan. Mga kaibigan, puro kaso. But hindi na-aresto. 100%. May katotohanan po kayo dyan. Kaya buong puso ko pong nire-respeto kung ano man ang inyong public opinion dito. But ang punto, di vista po natin dito. Hindi po porke hindi na-aresto ang isang tao. Hindi na kakasuhan kung mayroon pang dapat ikaso sa kanya. Mga kaibigan, dahil hindi po isang araw, bagamat ito po ay mayroon pang procedure na daw, di umano. Mayroon matinding pag-aresto na ginagawa na dumadaan sa matinding procedure dahil country by country. So, kailangan po talaga kung may kaso na dapat ikaso, kasuhan. At kapag nahuli, ay saka, ika nga po may karagdagang kaso na ika nga po pagdudusahan. Karapatan po ng ating ruling ng batas na wala pong sinasaad na kapag hindi nahuli ang isang tao na kahit mayroon nagawang kasalanan ay wala po sa ruling ng batas na hindi po dapat kasuhan. That's why hindi rin po natin masisisi ang ating DOJ dito ang kinauukulan kung bakit kinakasuhan itong si Yarny Tevez kahit hindi pa nahuli at puro kaso, tatad ang kaso, kapatid, anak, subalit walang nakukulong. Karapatan po nilang kasuhan. Alam ko po, nauunawaan nyo ang gusto kong ipunto dito. Wala pong lusot ang sino man na kapag hindi nahuli ay hindi dapat kasuhan. Dapat patuloy po tayo na ika nga po'y gawin ang trabaho kahit hindi pa nahuli ang isang inaakusahan. Nandiyan po yung ika nga po'y masigasig na ipatupad kung ano man ang nararapat ikaso. Alam ko po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito at diyan po sa comment section. Alam ko po sasabihin nyo din na puro, hindi pa nahuli, kailan mahuhuli. Wala po akong magagawa. Karapatan nyo po yan, welcome po, kahit ano po.
mga public opinion po yan. But hindi pa rin magbabago ang stand ng aking pananaw po dito sa kasong ito. Na ito po, hindi isang araw ay mahuhuli po si Arnie Tevez at yan po ay darating mga kaibigan. Okay, alright. Malapit na po ang Pasko. Ilang days na lang po, ilang tulog na lang. At ako po ay bumabati ng advance Merry Christmas. At siyempre po, maraming salamat. Tayo po ay mahigit 100k subscribers dito po sa aking maliit na YouTube channel. Maraming salamat po. Hindi ko po maaabot itong 100k subscribers ko kung wala po kayong masugid kong mga taga-subaybay na nag-subscribe po sa akin dito sa maliit ko pa na YouTube channel. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Pagpalain po tayo at palakpakan.